you're feeling down, don't worry, cause it's a proof of life. Feeling down is better than no feelings at all. When Welcome to Indang Lake, Pantabangan. Yun lang. Hola, shoutout. Annyeonghaseyo. Meron ako ditong arinola, kimchi, saka nori. So yung arinola natin ay may lamang. Tcharam! Samyang! The other is here. Magbubukbang tayo ngayon. What's up? So guys, nandito ako sa Pantabangan ngayon. Dito ako Jumuti. And pupunta kami sa Intang Lake. It's 5 PM. Kakauwi lang namin. Hanggang 5 PM na yung brunch dito. Wala. So sinet up ko siya ng wide, ultra wide. Tapos first time ko kasi ilagay dito sa ibabaw. So ayun, pinlay ko na para pakita kung paano ko ilagay. Ayan. Nakalagay na guys! Nakalagay na! when you're feeling down, don't worry, cause it's a Let's proof go. of life. Kuya, bye-bye! Feeling down is better than no feelings at all. Woo! When you're feeling blessed, don't forget to thank Him. Blessed you are, cause you always pray. It's a happy day, it's a happy, happy day. After all, it's a happy day. Don't forget to smile, to make your day bright as the sun in the sky. It's a happy day, it's a happy, happy day. So guys, dito na kami. Dito na ako sa Intang Lake. Ganda. Woo! First time doon. Asan tubig guys? Hindi naman first time. Second Third. time daw yan. Dati yan. Isang malaking. Perks of working at Cebuana as area appraiser. Marami kang lugar na mapupuntahan. Ay,
Nagkataon na kasama sa area namin yung Pantabangan. So, hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa. Bumisita na agad tayo rito. Sir Ferds. Woo! Tingnan natin tumakbo. Nakakatakot. Woo! Guys, natakot yung... Natakot yung mga... Woo! Nanonood sila. Natakot pa moment. Alikot ako kasi. Hindi yun magigiba. Wow. Pa-sunset na. Mula sa hilagang parte ng Nueva Ecija, ang Pantabangan noon ay isang maliit na village lamang sa paanan ng Bundok Mabilog at Bundok Dalimanok na matatagpuan sa gitna ng Sierra Madre at Caraballo Mountain Ranges. Ayon sa history, nadiskubre ito ni Father Juan Alonso de Abarca noong November 30, 1645 nung panahon ng Kastila. Lumaki ang lugar na ito at opisyal na inilagay sa mapa ng Pilipinas taong 1747. Taong 1900 naman, unang nakilala ang Pantabangan bilang isang bayan. Noong World War II taong 1942, isa ang bayan ng Pantabangan sa pinagtaguan ng mga Hapon. Noong mga panahon na yon, nagsanib puwersa ang Pilipino at ang Amerika upang kalabanin ang mga Hapon. Hindi nagtagal ay nakalaya ang Pilipinas, kasabay nito ang pagdeklara ng Pilipinas bilang isang malayang bansa. Taong 1966 naman nang maipasa ng Old Philippine Congress ang Upper Pampanga River Act o Republic Act 5499. Layunin ng proyekto na ito ang construction ng Pantabangan Dam na kung saan humigit kumulang 8,000 ektarya ang ipinalubog sa tubig, kabilang na ang 7 barangay. Ang mga mamamayan naman dito ng mga panahon na iyon ay napilitang lumikas sa mas mataas na bahagi ng Pantabangan upang magsimula ng kanilang panibagong buhay. Kabilang sa mga lumubog na bahagi ng Pantabangan ay ang lumang simbahan na kung saan lumilitaw ito sa tuwing mababa ang tubig sa panahon ng tagtuyot. Kaya naman hanggang ngayon ay maraming turista ang dumadayo rito upang puntahan ang historical spot. So ayun guys, sumilip lang kami. Talaga. Dadaan kami dun sa kabila. Balik ng San Jose. Ganda oh. Grabe guys, dati yung daanan na yun, nakikita nyo ba? Yung daanan na yun. Tuyo yan, lupa yan. Hanggang dyan, lupa yan. Lupa yan. Pero ang mataas ang tubig. Kasi may paparating na bagyo. Kaya sa lahat po, tabing dagat, tabing dam, tabing ilog, makinig po tayo sa advisory ng pang kinauukulan para iwas kapahamakan. Ito yung baba. Dito ako galing sa taas. Ayan. Mas malapit sa tubig. Tapos, Diba dati dito guys? Ito part na to ng tubig. oo nga. Para ka nasa ibang lugar. Why go to Cebu kung pwede kang pumunta sa Pantabangan? Yung hanging bridge dito, oh. Oh. Oh, panis. Ilang feet kaya to? Di ko alam kung ilang feet to. Pero, nakakatuwa din masyado. Pero mahaba to. Siguro may ano,
Ilang meters tong haba na to. I think 200 meters. Hindi ko sure. Or, ewan, grabe, lalim ng tubig guys, oh. May mga tindahan pala dito ng mga merienda rin, oh. Ayun, oh. Doon. Dun sa kabila. Lumubog na rin yung ano. I love Intang. Dati wala yan. Or di ko napansin. Tara na! So far, pinakamalayo na puntahan ni EDB. EDB with you and Chai Chai. Let's go! Pili tayo. Susod ko ni helmet. Nasa ibabaw kasi. Ayun o. Guys, sa mga pupunta po pala dito, huwag kayo masyadong matulin. Ingat po sa daan kasi ito, may gumuhong kalsada rito na under repair. Sana naririnig nyo ako, no? Kasi nasa taas ang helmet ng camera ko. Ayan, no? Ingat po. Ito nga po pala yung kagandahan sa DJI Action 5 Pro kasi tatlo yung battery niya. So, papalit na yung isa. Ay, 25% para din na kami maabala mamaya. So, dinala ko yung isa. Night mode, super night. Naka ultra wide ako. Tapos off yung ano ba yan, yung balance para makita nyo sana yung view. Kaso di naman nakikita kasi gabi ng dilim. Yun lang ang medyo ano dito sa Action 5 Pro kasi hindi siya talaga sobrang liwanag pag madilim. Kailangan talaga ng light. Ewan ko kung saan nakakabili nun. Di-discover natin sa susunod. Pero may sunset pa naman dun. Yun. Sadala talaga. Ay. Konti. Ha? Yun lang. Road trip! Woo! 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 Ayun. So guys, actually first time ko nga pala dumaan dito sa Pantabangan ng nakamotor at ganitong oras. Actually, hindi naman ako masyadong mahilig mag-rides talaga. Nagkakataon lang na yung trabaho ko ay kailangan bumiyahe-biyahe. Ayan, medyo nakakatakot kasi sobrang dilim sa daan, konti lang yung mga lights, pero since dalawa naman kami ng kasama ko, okay na rin. Saka nakakatuwa na rin talaga magbiyahe-biyahe, lalo pagka mga bundok-bundok yung natatanaw mo, and grateful naman ako. Yun lang.